Ako na po. So, dear brothers, let us be in the presence of our Lord as we embark on our liturgical Bible study for tonight. And as we begin, let us make the sign of our salvation in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Father, anoint us with your Holy Spirit so that as we read your eternal word, your word may penetrate our whole being and transform us. Grant us the blessing to be faithful disciples in believing the word of God, and that we may be a light shining upon all who are in darkness. Amen. Let us pray the prayer that our Lord Jesus taught us. Our Father, Our Father, in art in heaven, hallowed be thy hallowed be thy name. name. Thy Thy kingdom kingdom come, come, thy will be thy done will be done on earth as it is in in heaven. heaven. Give Give us us this this day day our our daily daily bread, bread, and and forgive forgive us us our our trespasses, trespasses, as we as we forgive those forgive who those trespass against trespass us. against us. And lead And us lead us not not into into temptation, temptation, but but deliver deliver us us from from evil. evil. Amen. Let us ask our Mama Mary's protection as we pray. Hail Mary, Hail Mary, full of full of grace, the grace, the Lord Lord is is with with you. you. Blessed art Blessed thou are you amongst among women, women, and and blessed blessed is is the the fruit of fruit thy of thy womb, womb, Jesus. Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother Mother of of God, God, pray pray for us for us sinners, sinners, now and now at the and hour at of our the death. hour of our death. Amen. Amen. And glory be to the To the Father, and Father, to and the to the Son, and Son, to and the to the Holy Holy Spirit, Spirit, as it as it was in the was in the beginning, is beginning, is now, and now, and ever ever shall shall be, be, world world without without end. end. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Gandang gabi po sa ating Good lahat. evening, good Magandang evening. gabi. Salamat, brother. So, we are now in the fourth Sunday of Lent, Opo. March 30. Ngayon, ang ating gospel reading ay from Luke. First reading, Joshua and 2 Corinthians. Ngayon, tingnan po natin kung paano natin ito maiaangkop doon sa Lenten season. Okay. Bakit ito ang pinili ng ating Urdu? Diba? Pagka Lenten season, on the fourth Sunday, ito ang pinababasa. Kasi magkumpisal, Ayun. kailangan. Yun. Kailangan So nabasa ko kanina, sorry po Kailangan to interrupt. Nabasa ko po kanina doon sa Live the Word. Kasi the whole readings po for this Sunday is regarding coming home and reconciliation. Yung po yung tie-up nung tatlong Laetare Sunday. ito po, so ito po yun Joyful, laetare. yes. Yan po, ang gospel reading daw is an invitation of Jesus to join his meal. He wants to be reconciled with sinners. Here, meal does not only mean associating with Jesus, but also listening to his words, learning from him, being identified with him. Pero ito yung ang sabi diyan. The second reading. Actually, mga ito pinagtagni-tagni na niya yung tatlo. So, anong hibla natin? Yan. Tying the three readings and the psalm. O, pati psalm, ha? O, first reading daw talks about coming home. Kasi di ba in the promised land, highlighted with meals, yung Passover at saka yung local food. Kumain sila nung nakarating sila doon din. Yung psalm encourages us to taste and see the goodness of the Lord. Di ba may kanta tayo niyan? And then the second reading talks about reconciliation. And the gospel, fortunately, is also talking about coming home and being reconciled with the Father. Alibughang anak. So, okay na. Ayun, no? Di ba? O, tapos na tayo. Okay. Ibla na. Hibla. Picture taking na. Ang bilis, ano? Ayun. Daling kausap, computer. Oo. Sorry po nagawa na ng assignment. Picture na. Pa. Okay, di hibla. Ay, sandali lang po Babasa na ako.
At sino po sinong gusto magbasa ng gospel? Sino ba Ako. naka-assign? Okay. Ako nga eh. Oh, Brother Jerome, naka-assign. Okay na, pwede na. Originally. Sige po. Sumainyo ang Panginoon, At sumenyo rin. ang mabuti balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Praise sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na habag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya. At nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ang inyong ama na pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Naghalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay,
Hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak niyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ang pinatabang guya. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Pinupuri ka namin, Panginoon Panginoong Jesucristo. Jesucristo. Salamat, Brother Jerome. Walang anuman po. Ang galing mo talagang lector ka. Oh. Talagang lector ka nga. Ngayon, dito po sa unang so nawalang tupa. Bakit ang dami kasi ritong talinghaga eh. Merong nawalang tupa, merong nawalang salapi, di ba? Pero yung alibughang anak ng ating pinagtuunan, di ba? Ngayon dito sa unang talata, ano po ba yung kaibahan ng publikano at saka ng mga Pariseo? Anyone? Kasi di ba sabi nga, ang publikano at mga makasalanan ay nagsilapit. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba. Sabi, ang tao ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Ano po ba yung publikano? Ano yung eskriba at ano yung Pariseo? Brother Charles, nandiyan ka ba? Layo. Nakatarlak pa eh. Kung sino yung malayo, yun ang tatanungin natin. Anyway, Publikano, maniningil ng buwis yun, di ba? Tax collector. kaya pala ang tawag sa kanila mga makasalanan. Pero ano rin siya? Hudyo rin siya. Lahat sila. Oo, lahat. Kaya lang galit yung mga tao kasi nga sinisingil ka ng tax, hindi naman yung tax hindi naman papunta sa mga Hudyo, papunta sa Romano. Eh, syempre, nasakop na sila ng Roman Empire. Kaya nga galit yung mga Hudyo sa kanila. Kagaya ni, di ba si Matthew, tax collector? Kaya di ba galit sila noong kay Matthew kasi tax collector siya. Feeling nila yun yung makasalanan. Pagkatapos nga, itong mga publikano na ito ay nakikisalamuha doon si Jesus. Kaya sila ay nagbulong-bulungan. Anyway, parang sinagot na ito nung meron isang pagbasa regarding dito, di ba? Yung patungkol sa yung mga kung sino yung may sakit, yun na nangangailangan ng doktor. Kasi yung walang sakit, hindi nangangailangan ng doktor. May pagbasa before pa, di ba? Yung Kay mga pagtawag kay makasalanan. Juan, kay Mateo, kay Levi. Levi ba? Levi. okay. Yes. Levi ba? Kasi nga nakikain siya, di ba? Yung tinawag niya si Levi, kumain sila sa bahay ni Levi, ni Mateo. So parang in din ito what you call this, parallel Sinagot, to that yun one. nga yung sinagot niya eh. Hindi ako dumating dito para sa mga Righteous. Or righteous. sa mga... Kasi hindi na parang similar to this this parable yun, di ba? Okay nga, Sabi ni alibig. Father nga doon sa sa slides na pinakita ko sa inyo earlier, this should be titled hindi alibughong anak, kundi the good father. Iba, merciful Kasi father. ang merciful father. Kasi ang bida daw dito, yung father, hindi yung mga anak. Kasi sino ba yung nagpakita ng mercy tsaka ng Kaya Laetare Sunday. Kaya Kasi the Laetare Father Sunday. is joyful. The Father is Yes, joyful. masaya siya at
nakita niya ulit yung anak niyang namatay, ngunit muling nabuhay, nawala at muling natagpuan. Oo. Okay. Sige po. So, hihimayin pa ba natin ito? O, Depende sa'yo. Ikaw ang Depende po sa inyo kayo, facilitator. facilitator. mahaba itong paghihimay na ito. Pero, kasi alas 9 na. Iblahin na lang natin yan. Hindi, ganito na lang. Mabuti pa. Total naman, ikaw ang nagbasa, Brother Jerome. Bakit equal mo na lang kaya ito? I-summarize mo na lang kaya ito? May komentary dito. Pwede ko pong basahin. Hindi sa slide. Kahit na. Pati si Brother Hector, meron din yan. Malamang. Okay. Meron Yung the din. gospel reading daw is divided into two parts. Yung introduction, yung reason for telling the parable, and the parable. Because this parable is only in Luke. Nasa Luke lang daw ito. The younger Wala sa iba, son, no? Opo, the younger son, the prodigal son, represents sinners eating and drinking with Jesus. The older son, who appears much later in the story, represents the Pharisees and the scribes who refuse to join the meal. Napaka-importante nung yung pagkain dito sa sa parable, saka sa mga pagbasa, not only on the gospel. Kasi meron palang yun, may spiritual implication, yung food, yung meal. So, yun po yung yun po yung nakalagay dito sa end of commentary. Gusto basahin ko rin ang komentary. Hindi ko pala nabasa yung iba na. Sorry. No. Pwede po i-continue. Sige. Okay. The parable Yes. is an attempt to convince the Pharisees and scribes to associate with Jesus. For the sinners and tax collectors have gone ahead of them. They too are sinners in the eyes of God. The ring, the robe, and sandals are signs of the restoration of the original dignity which was lost as a result of living independently from God. Sa verse 22 to 23a daw po yun. The meal, party, eating and drinking is a sign of reconciliation, openness to what Jesus can offer to them in their lives. His teachings, wisdom, himself, so equal to salvation. So, ano pa ba yung reflection sa gospel? We are all invited by God to go back to Him. We are all sinners in His eyes. God is always available to take us back. He can forgive us no matter what we have done. There is so much joy when we are in His home. How are we responding to God's invitation? Yun na po. Okay. Salamat. Bakit Ang gusto yung mo- panganay, di ba Pariseo yung sabi mo? Opo, para si... Bakit they were not able to recognize na kanila pa rin, yung kung anong ari-arian ng ama, kanya rin, yung mga oo. guya or yung... Di ba, patay. nagtatampong Pwede pururot naman sa siya. kanya. Pwede naman pala. Nagtatampong pururot nga siya kasi ang feeling niya, ba't hindi siya, hindi man lang siya binigyan ng maliit na kambing para magsaya, samantalang itong anak Hindi niya. siguro siya humingi. Kaya Yun hindi nga. Yun yung doon, palagay ko. Hindi kasi siya humingi. hindi niya na-recognize din. Hindi niya na-recognize yun na all yung the while grace. he was already in His grace, di ba? Andun na. Andun na siya. Kaya lang nga, so kino-compare siya na kino-compare yung older son na Pariseo at saka sa mga scribes. Kasi nga, he too is a sinner, pero gaya nung bunso, pinatawad, di ba? Hindi nga humingi. kapatid ang tawag niya, anak mong yan ang sabi niya. Kasi nga galit nga hindi siya. Hindi niya tawag na kapatid eh. Galit nga siya. Kasi nga, sino ba naman ang hindi magagalit na
kinuha mo na nga yung ano, di ba, dinescribe niya, yung anak mo Nilustay, yan, kinuha na yung Yung anak yung mong yan. kabuhayan mo, tas anak, nilustay sa mga ano, masasamang prostitute. babae. Oo. At saka kung ano-ano pa. Kumbaga, nagpasarap na siya. Dahil linano na niya yung ano. So, kung titignan mo, wala na siya eh. Wala na siyang ano. Pero ito, kaibahan niya, humingi siya ng tawad. Di ba sabi nga niya, kahit na hindi nga siya i-recognize na anak na eh. Mhm. Alipin na nga lang ituring eh. Kasi nga, nakita niya yung gravity ng ginawa niya. In-accept niya, in-acknowledge niya. Tsaka mapapansin mo yung naggumawa siya ng script, di ba? Oo, Gumawa siya ng script. beforehand. Pero yung pangatlong sentence na yung tuturing mo akong ano, hindi niya na nasabi, pinutol na. Pinutol Agad siya na. ng ano. Yung tatay. Anong significance noon? Hindi Basta, tinitingnan ng Yun. Diyos yung ano mo. basta Kumbaga, babalik ka. malayo ka pa lang. Acknowledge mo. Oo. Diba? Kumbaga, part ng repentance kasi is to acknowledge your sin, diba? Oh. Ano ang sinasabi naman nila tungkol doon sa panganay? Sabi mo nga, makasalanan din. May kasalanan din siya. Pariseo. Oo nga. Oh, Pero, Director, ano yung Mhm. sinasabi dyan sa komentary mo tungkol doon sa panganay? Ito parang general itong kanya eh. Kaya basahin ko na lang. Sinyo. Sige po. Meron bang komentaryo tungkol doon sa panganay, yung inugali ng panganay? Sabi niya yung iniwan din niya yung when the father loves the elder son enough to leave his guests at the party and go out into the field, the disgruntled stay at home invents slanders about the other's loose woman and is gently corrected by his father's your brother. Ganon. Luke's character are always a bit like ourselves, good and bad at the same time. As here, they often reflect on their situation. What shall I do now? Build new barns or fit my harvest, ingratiate myself with my master's debtors? Iba naman to. So, ano na yung tanong mo, bro? Yung panganay inugali daw, daw panganay. ng panganay. Ano yung masasabi? Ay, parang Komentary sa panganay. unforgiving siya. Parang ayaw niyang makihalubilo sa younger brother niya na parang siguro ang pagtingin niya sa brother niya ay parang sinner na mahirapan kumuha ng forgiveness sa kanyang tatay. Nahusga Pero na siya. parang Nahusga. hinahusga na. Pero iba pala ang gagawin ng tatay niya. Parang ni-restore lahat ng mga privileges niya. Imbis na parang ikuan siya, di ba? I-condemn siya. Ganun. So ayaw niyang mangyari yun. Ganun ang mga attitude ng mga Pariseo, di ba? They look down on sinners. Okay, may nabanggit self-righteous. Ano yun? Brother, Charles. may nabanggit ka, sino to? Alex po. Alex, ang pangalan ko. Alex, Brother Ito. Charles. na hinahalin tulad si panganay sa mga pariseo. Opo. Sila yung nasa Oo. first, di ba, verse? Yung nagtanong. Hmm. Nasa first verse na Di ba doon sa unang verse, sinasabi na nakikidine with, di ba si Christ nakikidine with sa makasalanan. Ngayon Sinners. itong mga Pharisees tsaka sa scribes, ayaw nila. Kasi nga hinuhusgahan na nila. Makasalanan yun bakit diyan ka punta? Ba't ka nakikikain dyan? Itong panganay ngayon, kaya siya hinihahalin tulad, ayaw niya makisaya, ayaw niya makihalubilo. Ibig sabihin, naghusga na siya. Hinusgahan na niya yung kapatid niya. Which is, yun yung reading po for today. Yun yung gospel for today. yung verse 2. Yun din yung sabi ng panganay, di ba? Ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Sabi ng mga publikano. Mga Pariseo pala. Same. Pareho lang ng lengguwahe ng panganay. Oo, naghusga na siya Kasi sa totoo lang, hindi ba yung kasalanan ng anak, yung younger one is hindi mo maisip kasi buhay pa yung tatay nila, no?
kinuhanan niya yung mana niya. Oo. Oh. Tapos, yun, ninustay lahat yung Disrespectful pera. siya. Tapos ngayon, babalik siya na fully accepted ng father niya. Hindi niya matanggap yun dahil parang ni-restore lahat ng mga privileges niya. Samantalang siya, nandoon lang siya. Parang- Parang Dapat pinakita parusahan, yung ano, parang no? gusto niya, Yung human parusahan nature ba dapat. natin na Mm. gano'n, no? Yung, Siguro yung, sa atin, kumbaga yung form of justice natin Hindi, kasi parang yung equality. tutularan natin yung elder brother, no? Parang Oh. gano'n. Yun. Kaya lang kasi, pero ang pinakikita dito, ang mas mahalagang pinakikita dito is yung walang hanggang awa at saka pagpapatawad ng ama. Oo. Ng ama. Divine O mercy. kaya nga sabi ni Father dun sa slide dun sa umpisa pa, dapat nga ang title nitong parable na to is the Merciful good father, Father. hindi the prodigal Mm-mm. son. At Yes. saka yan, at saka palagay ko yan, ang pinifeature talaga dyan, ang ama natin sa langit, Yun nga. Mm. di ba? Yes. Hinahalin tulad yung ama dyan sa alibughan buhay, yung ama natin sa langit. Oo. Yeah. Siya. Okay. Yun naman po yung Pero yung anak, di ba, sa totoo lang, kaya bumalik sa tatay niya, nagutom na eh. nagutom. Kaya nga ba, Oo. importante yung meal. May Yun. implication yung pagkain, yung feast. Tapos kung masatisfy na yung gutom niya, okay na sa kanya. Kahit maging treated siya as slave. Kahit, yeah. Pero in-uplift pa siya nung tatay niya. Ni-restore lahat ng mga privileges niya. Lagyan ng sing-sing, sapatos, lahat ng True. kuwan. Oo. Kaya nga Ngayon- reconciliation yun daw eh. Yung Oo. ano yung meal. Mm. Okay. Ngayon, meron lang akong tanong dito sa sarili ko. Ano ba yung bayang pinuntahan niya? Ano ba yung mga mamamayan doon? Yung ba yung mga Hudyo o mga ibang lahi? Di siguro. Kasi ang Hudyo ba kumakain ng pig? Hindi, nag-aalaga lang naman, nakalagay doon eh. Pero kumakain. Siyempre, kung galaga ka, di kakain ka nun. Dahil naalaga mo yun, bebenta mo eh, or for your consumption. So, kumakain ba yung mga Hudyo ng pig? Hindi. Hindi. Oh, Hindi, yun para siguro sagot. parang mga basta siguro to signify na impure yung mga nang pinanggalingan niya, di ba? Kumakain sila ng baboy. Ibig sabihin, Worldly, mga worldly yun. Worldly. so ibig sabihin, yung pinuntahan niyang bayan, hindi sakop ng Kanaan o labas ng ng bayan ng Diyos. Wala sa promised land. Wala sa Naglustay province. nga niya. siya. Doon siya naglustay. Nag-word, siya naglustay. ng worldly. Oo. Ano. Kaya nga Oh, sabi pero nga hindi nung na rin anak, siya yung di ba, yung kapatid, di ba, ng babae yan. Mother Ah. Tunying. Ay, Pero hindi handmade, ha? ay, babae pa rin. Pero nakasabi nun, di ba? Willing na siyang kainin yung mga pinagkakain ng mga Hmm. baboy eh. Baboy. Sa gutom niya. Wala rin na magbigay eh. Wala rin magbigay. Kahit yung pagkain ng baboy, ayaw siya bigyan. Oo. Damot nila, no? kaya napilitan siya bumalik eh. Di ba? Dahil sa gutom. Yung pala, no? Yung thirst dapat pala, no? Isang ano rin pala yun, no? Yung hunger, yung thirst para sa Panginoon. Kaya nang medyo nagbasa ako, 'di ba, tong banda yung parang tinamaan ako doon sa habang yung Nagrarant. nagbasa siya ng script na Ama, nagkasala po ako sa Diyos at hindi po ako karapat-dapat. Kasi na makarelate kasi ako dito. Kasi nga parang ganun din ako eh. Nagwaldas ako ng pera ko nung nabankrupt ako. Tapos, ayun, doon din, na-share ko din doon sa sabi ko na, hindi naman ako tawag na ito, na hindi ko matandaan na nagkumpisal ako sa Singapore. Sabi ko, dito, actually, nung 2020 lang talaga, nung pandemic, na talagang umagulhol ako na umiyak na sa kumpisal sa pare. Makarelate talaga ako na ako itong prodigal son. Lahat naman tayo guilty as charged. Iba-iba nga lang na sitwasyon. Pero yun nga yung Pero paminsan you sometimes also become the elder son because of your may alam ka na, self-righteous ka na, Yes. may ka na, Yeah. because of spiritual pride. Ay,
Nanghuhusga ka na ng mga Kaya, in your kaya thoughts, no? pinakita yung dalawa eh. Kaya pinakita yung dalawa, di ba? Kasi nga, we can all fall into both situations. Na ikaw yung active na doer at saka ikaw yung active na nanghuhusga. Pwede ka sa dalawang yun eh. Pwede sa dalawa actually. Oh. Kaya nga we are all guilty. Pero yun nga ang pinaka-essence sa akin ha, sa tingin ko po doon sa gospel. Ang pinaka first and foremost, ang pinakikita talaga is yung mercy ng Panginoon. Saka yung love niya. Na in spite of everything, in spite of our being sinners, ready siyang tanggapin tayo. Bumalik nga lang tayo eh. Coming home nga at saka Provided that we recognize that mercy. yes. We are able to recognize that mercy. Yun nga. Kaya nga pinakikita niya eh. Di ba? Mm. Pinakita na niya how many times na siguro sa ating buhay, di ba? It's a grace kasi to recognize eh. We are sinful. Amen. Ano sa palagay nyo ang nangyari dito sa panganay? Ano naging end ng buhay ng panganay? Jelling lang po siya. Pero pati palagay ko po, kasi ang sabi nga dyan, inamo-amo siya nung kanyang Andun na siya eh. Andun na sa loob eh. na. Di ba? Oo. Hindi lang niya na-recognize, uy, akin pala to, uy, akin Oo. pala to. Oo. Hindi niya, kumbaga, meron siyang, Parang, dahil mapangusga siya, hindi siya makapag-let go ng kanyang mga di ba? Kasalanan ka ako. parang tayo Righteous din. ako, andito ako. Parang tayo din, di ba? Sumusunod Alam- ako, nagsisimba ako parate, ganyan siya. Oh. Alam Ikaw, na natin. makasalanan ka. Alam na Ganyan natin siya na anak tayo ng Diyos, ayaw pa nating aminin. Di ba ganon, di ba? Paano ngayon yan? Paano ngayon yan? You have to Yung- recognize that yung yung- may pagkakasala, kahit venial sins yan or Yes. kailangan niya ma-recognize yung humility, yung humbleness na mag-rejoice din siya pag nakita niya yung kapatid. Dapat hindi kapatid ang i-recognize niya. I-recognize niya as kapatid yun. Hindi yung Dapat sin. oo, hindi yung Di ba nga sabi nga natin, hate the sin but not the sinner. oo. Sa palagay nyo, pag namatay yung tatay, may mabibigyan pa ba ng pamana yung bunso? Nabigyan na nga eh. Bigyan na nga di ba? Naisuot na nga ng mga singsing Ano sa mga, mga halimbawa, wala na si ama, di lahat ng mga ari-arian kay panganay. Paano nga si bunso? meron Wala yun. sa parabola yun. You're Nag-invento ka na. overthinking. Brother Tonying, in-overthink Hindi po. na mamamatay yung tatay. Hindi mo mamatay yung tatay kasi nga eternal father natin siya, di ba? So talaga, binigyan ka na nga, ayaw mo pa. Binibigyan mo pa ng Looking beyond the parable. Oo. Iniisip ko lang, kung wala lang si itatay, ang lahat ng natirang kayamanan kay panganay, paano na si bunso? Kasi po- Magiging utusan na lang ni panganay. Kasi po, we are thinking of this world. Physical po kasi yung- yung Yan po tinitignan yung mong ano eh. Oo. nyo. Pressure lang, ng mga physical. Sa Panginoon kasi iba. But we have to face realities. Pero sa Panginoon po, iba talaga. Hindi naman yung tinutukoy ni Jesus yung sa worldly Hindi reality. naman worldly yung Mm. ano niya eh. Eternal Worldly yan reality yung inaano nyo dito. Eksakto, pero doon sa atin, tayo kasi tumitingin tayo sa mga pangyayari in our world, di ba? Hindi dapat Mm. kasi spiritual nga itong pag-uusap natin ditong Bible eh. Hindi naman to Oo. worldly itong Bible eh. Pansinin nyo, di ba inamo-amo na siya nung tatay. Sinabi na nga na itong kapatid mo namatay na pero muling nabuhay. Yung kapatid mo nawala na pero muling natagpuan. Ano sa tingin nyo yung pinag-aamo nung tatay? Brother Tony. Ang pang-spiritual ibig sabihin nun. Di ba pinaaamon niya na kapatid mo ito? Kapatid mo to, i-recognize mo siyang kapatid. So kung ano't ano man ang mangyari, magkapatid kayo. Magkapatid ba, mag-aano dapat? Maglalamangan? Hindi, di ba? Oo, nagkasala na siya. Ganito. Pero yung ba ang gusto ng ama na, sige, pagka nawala na ako dito, iyon na lang lahat ito, wag mo siyang bigyan ha? Hindi siguro. Di ba? Hindi siguro. Yun yung tinutukoy mo, Brother Tonying. Pero hindi kasi ganun
mag-isip nga yung ama natin. Not in the Sabi- worldly di ba sabi ng ama, perspective. Oo. This brother of yours was dead Was and now dead. he is alive. So we must celebrate. Yan, di ba ganon? Mm. Kaya kailangan mag-celebrate. Sa kaya nga yung reconciliation nga po yung team kasi nung mga pagbasa. So dapat magre-reconcile. Hindi yung kagaya nun, ano yun? Paano yun? Tinapon na lang niya yung kapatid niya, hindi siya nakipag-reconcile. So, ibig Not- sabihin, ang ending nito, tinanggap niya na rin Nagkapatawaran. yung kapatid niya. Nagkapatawaran, oo. Okay. Oo. Yun po yung kasi yung pinaka-essence ng gospel eh. Yes, ang Ah, babae so Na-recognize Yeah. din ng panganay na makasalanan din siya. Oo. Hindi niya rin nakita yung Hindi niya rin nakita yun eh. Oo. Sabi niya, i-correct mo yung kapatid mo na may puwing pero yung puwing na yung lag sa mata mo hindi mo nakikita. Okay, sige. Di ba, Kuya Charles? Charles, Iwan. magsalita ka naman dyan. Hindi ka naman Iwan. namin nakikita. Ayaw mo pa magsalita. Boys, are you there? Kakape na naman. Baka nagkakape. Meron siya sa chat eh. Pasensya na po, Tito. May keywords na ba tayo? Keywords. 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 Cold coffee po. Bakit cold? Mainit na kasi, no? Mm. Ano na i-share natin? Ang magandang keywords diyan yung ano sinabi niyo, namatay na itong kapatid mo, ngunit ngayon ay nabuhay. Muling nabuhay. Merciful Father. Oo nga, merciful Father. At saka yung namatay na yung kapatid mo. Actually, hindi naman namatay eh, di ba? Ay lumayas lang. Pero Hindi, patay ang spirit niya. Spiritually dead. Yes. Patay ang spirito niya. Yan ang maganda dyan. Maganda yan. Namatay at muling nabuhay. Muling nabuhay. Kasi tayo rin mamamatay, di ba, Brother Rector? Yes, Lahat naman tayo. everybody will die. On Tapos this earth. mabubuhay ulit tayo. Lahat tayo may katapusan. Oo So, naman. Pero we are hoping, di ba sabi nga, hope abounds. And we're hoping na pupunta tayo kay Father. yes. Tapos makakapag-asawa ulit. Wala na doon, di na uso po yun doon. Wala na. Sino Ay, ang nako, aasawahin si Brother mo? Tunying talaga naman, oh. Nasa, Yeah. ano ka pa, kaya pala yung perspective mo kanina, hindi ka makali sa world. Kasi mag-aasama They are like pa. angels. Sabi, they will be like Yeah. angels Oh, in wala heaven. na. Oh. Hindi na tayo ganito, yung bodies natin. And Okay, there's no okay. no need to reproduce. Repentance din. Oh, repentance. Conversion. Oh, yun yung conversion. Oh, sabi yung anak eh, magsisi ako. At saka yun sinabi, nagkasala ako sa Diyos, di ba? At sa aking ama. Reconciliation. Meron ba yun? Ayan, repentance, reconciliation. Yun, forgiveness. Si Brother Quiz. Oh, mercy, forgiveness naman sa. Tsaka nag-celebrate, no? Talagang kapag Celebrate. nag-repent ka, may celebration na nangyayari. Celebrate, Jesus, celebrate. Susuotan ka ng pang royal garment. Tsaka robe, at tsaka may sandals ka pa, sang ka pa. Ganun ang nangyayari kapag tayo nagkukumpisal. Nagkakaroon tayo ng bagong robe. Yes. Yung mga robe na nawala kay Adam. Meron pa po? Nakikita niyo po ba? Yes. Yes. Oh, pwede na yan. Ayun sa panganay na kapatid, anong keywords doon? Bitter. Self-righteous or Bitterness. bitter? Unforgiving or ano tawag dito? Self-righteous. Self-righteous.
judgmental. Oh, kasama na yun. Magkadikit lang yung dalawa. Ha? Huwag na natin ilagay. Kadikit na yan eh. Okay na? Meron pa po. Okay na yan, I think. Marami na yan. Bumili ako ng cold coffee. Forgiveness. Okay. Hindi po. Okay, pwede na yan. Basahin na natin yung Joshua. Sino magbabasa? Korinto muna. Diyos. Korinto. Hindi, Diyos. Ay, first Diyos na, mga first pala, lady. First muna po. Yes, yes. Sino naka-assign dyan? Mag-assign ka na lang. Wala po yata eh. Volunteer. Teka po. Brother Christian. Ako po nag-assign Brother eh. Christian, Bali Christian daw. naka-assign. Yun. So, si quiz pala eh. 9, 8, 10. Okay po. Matay po na introduction bago tayo magbasa ng Bible. Ito po. Ang unang pagbasa mula sa Joshua. Noon mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Joshua, inalis ko ngayon at kahihiyan na nagkakaalipin ninyo sa Egypto. Samantalang nasa sigal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita. Ipinagdiwan nila ang Paskwa noong hapon ng ika-14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw na rin ang Paskwa. Kumain sila ng mga pagkain inani nila sa mga lupaing naon. Sinangagad ng trigo at tinapay ng walang levadura. Pagkakainin nila ng pagkain inaani ng lupain iyon, tumigil na at pag-ulan ng mana. Kaya't mula sa taong iyon, pagkain inaani ng Kanaan ng kanilang ikinabubuhay. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Salamat, Brother Charles. O, bigyan nyo nga ng konting background nito. Background Kasi- music. Christus Vinci. Christus. Sino po magbibigay ng konting paliwanag kung paano ba to? Ano ba ang pinagmulan nito? Ano ba ang nangyari dito? First reading. Opo. Yung commentary po dito sa sa slides nga. So, God declares that Israel's bondage in Egypt is over. So, sinabi na yun dahil nga pinalaya na sila. And then on verse 10, verse 9 po yun. Verse 10 indicates that they are now in the promised land. The Israelites celebrate the Passover in Jericho near the Jordan River. And verse 11, for the first time, the Israelites eat the produce of the promised land, unleavened cakes and grain. And verse 12 indicates that as soon as the Israelites eat the produce of the land, there is no more manna. So hindi na nag-provide ang Panginoon ng mana kasi umaani na sila eh. So ang reflection sa first reading po, God brings to fulfillment the promise He made to Abraham, Isaac, and Jacob, to Moses, and to His people Israel. The Israelites are finally home. The mission of God is accomplished. The Israelites celebrate their coming home with meals. Their journey from Egypt starts with a Passover meal. It also concludes with the same. So kumain sila bago umalis sa Ehipto, natapos yung kanilang paglisan sa Ehipto, na kumain naman din sila dun sa kanila sa promised land, sa lupang ipinangako. They also eat the local food. Meals here are intended not just to fill up empty stomachs. They are symbolic. They have symbolic meanings. When we eat, do we find spiritual meaning in it? Yun po. Salamat po. Welcome. So, ngayon nga, nandito na sila sa lupang pangako
at meron na silang mga pagkaing masasarap. Hindi na yung skyflakes, di ba? Ano yung lupang pangako? Promised land. Promised Saan land. yun? Canaan. 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 At saka, meron bang, itong kuha na ito, Gilgal daw. Meron, ang Gilgal, ano ba daw ang ibig sabihin ng Gilgal? Meron tayong footnote dito sa Bible ko tungkol sa Gilgal. Sa wikang Hebreo, ang mga salitang Gilgal at inalis ay magkasintunog. Inalis. Magkasintunog lang sila. Galioti, I have removed. Remove. Inalis na Gilgal yung shade. probably means circle, the Oo. place of the circle of standing stones. So, Opo. inalis sila sa Ehipto. Opo. At Kasi dinala sila sa lupang pangako. actually meron po ditong just to lang yung sa sinabi ni Brother Jerome. Kasi nung yung sa the book of Joshua, yung first nga na historical book, immediately following yung Torah. Today we will add another chapter to the story of Israel. Namatay na nga si Moses at si Joshua na yung bagong leader. So nag-cross na sila sa Jordan River on dry land. Gaya po nung reminiscent nung kanilang escape from Egypt through the Red Sea. Parehas pala, no? At God's command, si Joshua appointed 12 men din. Daming parallelism, 12 men, one from each tribe of Israel to take up a stone from the middle of the dry Jordan. These stones have been set up as a memorial of their crossing on dry ground. Nagtayo po sila doon ng monumento. In the future, when the children among you ask their fathers, para meron silang sasabihin, ano bang ibig sabihin itong mga stone na ito? Sabihin nila, Israel crossed the Jordan here on dry ground. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan in front of you until you crossed over, just as the Lord your God had done at the Red Sea, which He dried up in front of us until we crossed over. Ito kasi yung yung Passover talaga. In order that all peoples of the earth may learn that the hand of the Lord is mighty and that you may fear the Lord your God forever. Nasa Joshua po yun, chapter 4, verses 21 to 24. And then, circumcisions were then performed as none had been done on those who had been born during the 40 years sojourn in the desert. Di ba po, yung 40 year, wala namang henerasyon nun na yung mga bagong henerasyon na lang ang nakarating. This now brings us to today's reading and celebration of the Passover in the Promised Land. Yung Okay. So, ano ngayon ang correlation nito sa gospel? Hindi na natin himay-himay. Correlation. Hindi na siguro. Hindi na Pa rin siguro. yung merciful Father? Pero hindi ba that time yung pasok nila ng Canaan ay may mga tribes na nag-occupy ng Canaan. And kailangan nilang agawin yung land from them para dahil ibibigay sa kanila ni Lord yun eh. So yung mga existing tribes doon, dapat sakupin nila yun para makuha nila yung land. Di ba? Yes, yes. Yung pagdiriwang ng Paskwa sa unang pagbasa ay katulad ng pagdiriwang ng pagbabalik ng anak sa kanyang Yun. ama. To celebrate? Pareho silang nagtatampok ng bagong simula at ang mga biyayang dulot ng Diyos. Yun. Simula. Pero ito naman hindi naman pagbabalik ito sa kanilang lupain eh. Talaga lang ito ay pinangako sa kanila. Yun yung Kasi pangako. Promised land. Pangakong tinupad po yan eh. Pangakong tinupad. Pangako yan kay Abraham eh. Kay Abraham pa lang pinangako na yan. Pero ang ano ko lang, pero doon kasi sa ating gospel, yung pagbabalik umalis tapos nagbalik. Ito kasi, galing sa Ehipto, nagpunta. Hindi naman ito pagbabalik di ba? Pero umalis sila doon eh. Umalis sila doon. Freedom from slavery. Freedom kasi yun. Slave sila sa Egypt. Oo.
Pero pinapakita pa rin din yung mercy ng Father, di ba? Kasi, Yes, of course, yes. lagay ko lang to para meron siyang ano. Pinapakita pa rin yung mercy niya kasi nga, di ba, sinabi niyang ganyan, ano, yung lugar na yun hanggang ngayon tawag Gilgal. Kasi nga, doon tinanggal yung shame ng pagiging kanilang slave sa Egypt. Bro mo yun, tinanggal Yun. talaga yun. Pwede rin yun. Scratch yun. O di pwede mo i-relate sa gospel din yun. Natanggal din yung shame. Oo, Or diba? tinanggal Parang yung nandyan din yung reconciliation, di ba? Oh. Pwede rin sabihin ko, Kaya sabi niya, parang inalis ko sa inyo ang kahihiyaan parang ng coming home, di Ehipto. ba? Oo, Sa unang pagbasa, sinabi yun eh. kaya. Kahihiyaan ng Ehipto. So ano yun? Ano ba natin na ano? Forgiveness na rin yun? And mercy? So pwede na dun sa ano, no? Forgiveness and mercy, no? Forgiveness. Kasi alas 9 na. Biglang ganun. 9/11. 9/11. Okay. I-highlight ko na lang din doon, no? Kasi sila yung magkano. Ano pa? Pwede mo sabihin coming home? Coming home. Coming home to the promised land. Kasi yun ang promise sa kanila eh. Opo. Meron ba tayong maibabangga dyan sa namatay at muling nabuhay? Celebrate. Celebrate. Meron ba tayo diyang talata o na maibabangga natin doon? Namatay at muling nabuhay. Ang pagwawakas ng mana at ang pagkain mula sa mga ani ng lupa ay nagpapakita ng paglipat mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan. Kalayaan. Ayun, pagka Independence. matay to kalayaan at Slavery to kasaganaan. freedom. Oo. Ayan. Yan na yun. No, ito yun. Okay. Kasi pagka yung ikaw ay slave, para kang patay, wala kang sariling buhay. Alipin okay. ka eh, alipin ka eh. Wala Yeah. kang freedom. Ay, Para ka rin patay. so second na tayo. Punta na tayo sa second reading. Hey, Okay. yalla. 2 Corinthians 5, chapter 5, verses 17 to 21. Ayan, sige, basa. Sino naka-assign ba riyan original? Originally, Brother Ako Tunying. yata eh. O hindi na ako. Ako na. Ako na nagbasa? Ikaw na. Sige. Pagbasa mula Sino ba sa... dapat talaga magpapasi? Sino ba naka-asa ng pasi? Brother Butch? Ano? Opo. Okay. Sakit po si Brother Si Butch. Brother Butch. Sige, basa. Pagbasa mula sa pangalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo
ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Sa Diyos. Diyos. Okay, salamat, Brother Rex. Welcome. Ngayon, tignan nga natin kung paano natin ito ibabangga sa gospel at saka sa first reading. Nasaan dito yung mga merciful Father, nasaan dito yung reconciliation, forgiveness, celebration, coming home, slavery for freedom. Ihibayin pa ba natin to? Hanapan na lang natin ngayon ito ng mga correlation, mga duktungan. Ano ba ang sinasabi ni Pablo na nakaugnay doon sa gospel at saka sa first reading? Diba, sa first pa lang verse, kahit kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip Okay. ay napalitan na ito. So, ang mensahe ng pagkakasundo sa ikalawang pagbasa ay isinasabuhay sa talinghaga ng nawawalang anak. So, ang pagtanggap ng ama sa kanyang anak ay isang halimbawa ng tunay na pagkakasundo at pagpapatawad. Yung So, merciful yun naman ang Father. mensahe ng second reading is ayun din is tapos Okay. yung sa Corinthians saka sa Joshua, ang paglipat mula sa pagkaalipin naman patungo sa kalayaan ay nag-uugnay naman sa mensahe ng bagong simula sa pamamagitan ng pagkakasundo kay Kristo. So pareho silang nag-aanyaya sa atin na yakapin ang mga pagbabago sa ating buhay. So yung pagkaalipin patungo sa kalayaan. So yun ang connection niya. Opo, salamat po. Meron po pang iba pa? So, nilagay natin sa sa keyword, slavery, freedom. Oh. Pagkakasundo kay Kristo. Reconciliation. Oo. Nandito din yun. Repentance. Highlight na natin. Ito naman lahat na eh. Pero nakakatuwa lang anuhin yung isipin yung dahil nga si Christ being he is not a sinner like us, but he took on sin, diba? For us to be saved. At dahil doon, kinikilala tayo mga kaibigan ng Panginoon at hindi na niya parang kinalimutan na niya yung kasalanan natin, no, di ba? Hindi na niya tinitingnan yung mga kasalanan natin. But as long as tayo ay naki Kristo, hindi na niya titignan yung Parang tama po ba yun na sinasabi din doon na hindi ka na i-judge kung sa law kasi kung nasa kay Christ ka, you're not under the law anymore if you're in Christ. Kasi nga,
kung Si Christ ang law eh. He is o the kaya nga, fulfillment of the law. he is the fulfillment, di ba? So hindi ka na buhusgahan doon kasi nga he already died for us. Siya na yung humalili doon sa atin, doon sa siya na yung umako nung yung kaparusahan para sa atin. O tama, yan yung sinasabi sa verse 21, di ba? Hmm. Yun nga, pakipaliwanag pa ng konti yung verse 21 na si Kristo ay hindi nga nagkasala. Pero dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan. He took on sin, although he's not a sinner, Yes. para tayo ay maging kaibigan ng Panginoon. Kasi nga siya yung kumbaga siya yung lamb na unblemished lamb na in-offer. So yung offering niya is a once and for all offering na para to tawag dito, to erase yung sin. May footnote sa 21 dito eh. Sige nga, bro. This is a statement of God's purpose expressed paradoxically in terms of sharing and exchange of attributes. Mhm. As Christ became our righteousness, Mm. we become God's That's righteousness. 2 Good. Corinthians. Yun na yun. Exactly. Gusto basahin ko rin itong commentary. Sige po. Okay. Sa 21, yung 21, kasi ganda yung sinasabi rito sa verse 21. Verse 21. Na si Kristo, bagamat walang kasalanan, ay ibinilang na makasalanan para tayong mga makasalanan ay nakipag-isa sa Kanya. Parang Therefore, kinover na rin kapag niya yun sa commentary. Yung pag pagkakatawan tao niya lang nakipag-isa- is already Oo. a sign of his humility. Ano, basahin ko? Sige po. Sa commentary. As we approach the commemoration of Christ's passion and resurrection, we begin to focus more carefully on these events. The New Testament uses a variety of images for the event. Christ was glorified using the idea of the awesome divine glory, raised to the right hand of God, using imagery of Psalm 110, exalted to heaven. We were redeemed like free slaves, ransomed like hostages, reconciled like estranged friends. When Paul uses these images, there is no question of appeasing an angry God who is to be reconciled by exacting from his innocent son the punishment due to us sinners. No man does not reconcile God, but God always does the reconciling. It is a divine action which takes place in Christ. How could God make the sinless one into sin? In Hebrew, the same word is used both for sin and for sin offering. Either Paul is using language of the Hebrew cult to express Christ as a sin offering, or he means that Christ was put in the position of sinners. Paul likes playing with words. In either case, the heart of the action on Calvary is the full expression of the unitive divine love of Jesus and his Father. Yun. End of commentary. Yun yung sa Yun. cross pa lang eh. Oo. Nung maipako siya, para lang sa mga makasalanan yung cross, di ba? Yung pagpapako, para lang sa mga makasalanan yung dalawa niyang kasama. Yeah. O siya pangatlo siya makasalanan. Hindi siya makasalanan, pero ayun na rin Hinako yun. pa Parang rin gano'n siya. na rin. Pinako pa rin siya. Pero ayun yung I-represent. explanation nga na binasa din ni Brother Hector na. Kasi nga, hinahalin tulad siya, di ba, lagi natin sinasabi na Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us. Siya kasi yung unblemished na lamb. Di ba? Di ba yung sin offering nila noon, dapat unblemished lamb, unblemished. Wala talagang dungis. So, siya yung pwede lang na lamb na ganun. Siya kasi yung walang kasalanan. So, yung pwede siya talagang i-offer. Pero ginawa niya nga yung offering na yun once and for all lang. Isang beses. Pwede rin si Mama Mary, no? Kasi unblemished lamb din siya. Pero kasi siya yung namatay. Siya yung... Wala rin siyang kasalanan. Oh, pwede rin siya i-offer si Mama Mary. Oh, pero kasi siya yung in-offer talaga. I mean, in-offer niya yung niya, di ba? Yung katawan niya.
Diba sabi nga, there is no other love na kumbaga is to die for your friend. Over. Diba? There is no better or there is no There's better no greater love There's no than better love. to lay down your life Lay for your down Kanta friends. yan, kanta. Yun. So ano part din yun ng scripture, di ba? Sabi rin niya yun eh. So yung parang yung kaano niya diyan kasi di ba minention dito na para maging kaibigan ka ni ni Kristo, kaya hindi na rin niya maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kasi nga, maging matuwid tayo kasi nga kung kaibigan na tayo ni Christ. So if we are with Christ, di ba? Kumbaga hindi na tinignan ng Father yung mga kasalanan natin. Naging matuwid na tayo, naging righteous na rin tayo because of Christ. Not on our own volition, but it is because of Christ. Yung ginawa ni Christ. Hindi yung wala tayong pwedeng magawa. Kundi si Christ lang ang pwedeng gumawa nun. Kasi hindi nga daw maaapis nga yung galit ng Panginoon ng tao. Ng tao rin. Pero si Christ kasi nagkatawang tao eh. He took on pagiging tao, di ba? Kagaya natin na Yes. makasalanan pero hindi siya makasalanan. Pinakita niya nga na pwede. Pero yun nga yung naging niya, yung pinaka-sacrifice niya. Di ba sabi nga natin, tayo ipinanganak para mabuhay, pero siya ipinanganak para mamatay. At mabuhay muli. At mabuhay muli. Yun yung anti-climax, no? Sir. Pero Very powerful din yung yung suffering na tayo. We are also given that that opportunity. chance or opportunity na yung ating mga suffering, Sufferings. we unite that also with Jesus suffering on the cross. It becomes redemptive yan eh. Pag ganun. Pero yun ang masasabi mong suffering ni Mama Mary. Dahil yun sorrows ni Christ. Mater de la Rosa. Oo. Yung kanyang di ba? Heaven sorrows niya. Sabi naman sa kanya ni propeta, ba yun, yung sa presentation of the a sword will pierce your heart, di ba? So, Si Simeon. Simeon. Yun na nga nangyari kay Mama Mary nung mamatay si Jesus. Those are the pierced prophetic yung sword. Na so Meron akong tanong. Yung bang obedience ni Christ at tinanggap niya ang mamatay sa krus, yung ba ay pagmamahal niya sa atin? John Amen. O ito ay 3:16. pagmamahal niya sa Ama? John 3:16, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes believeth in Him shall not perish, not but have perish, but eternal have life. eternal life. Or it is the love of the Father sa atin, kaya si Jesus ay pinako sa krus. It is not the love of Jesus sa atin. Pareho lang yun. Brother Tunying, Parang Christ, sineseparate mo ang the Father Trinity. and I are one. One. They are one. Yeah, nilaloko tayo ni Brother Tunying eh. Ikaw naman eh. Hindi, ako, tinitignan ko yan because Jesus loves His Father so much that He obediently took the sacrifice. It is not His love to us that He accepted the sacrifice. Ganun din yung kasi siya. Love din yun sa atin yun eh. Oo. Si Christ din yun eh. Si God din yun eh. Di ba meron siyang dalawang nature, yung divine and human. Hypostatic union. So, yung hypostatic union. Kaya nga, di ba, during the agony in the garden, di ba, sinabi niya nga na, kung pwede nga lang na, wag na sana. But, not my will, but yours be done. Di ba? Kasi nakita, bakit? Ano nakita niya? Yung passion, yung kanyang mangyayari sa... Ano nakita niyo dun sa agony?
Bakit niya Lahat. nasabi yun? Lahat. Cup of Anong- suffering, cup of suffering ba yan? Oh, lahat ng mga kasalanan nakita niya doon. Lahat. Na Oo. kaya puputok na yung kanyang dugo noon Oo. na hindi na nga siya ma-recognize nung dalawang natutulog dahil parang ano na siya frustrated na siya doon sa ground, di ba? So not Kasi my tatlong beses niya sinabi yun. kita niya, alam niya yun eh. Alam niya yung mangyayari na eh. Pero, So- pinili pa rin niya. So ano yung Brother Tunying? Hindi pa ba niya tayo love? So when we pray that first sorrowful agony in the garden, it's because of for all those unrequited love Unrequited na love. hindi naibigay sa kanya. Oo. Na yun nga yung mga obstinate, yung mga walang pakialam. Ayaw yan, maniwala sa kanya. Ayaw Kinai- tanggapin yung kanyang mabuting balita. kinaiyak niya. So we have to compassionate. We have to repair for those We pray for the meditate. conversion. For the conversion of the non-believers. Lalo nang nung this Friday yata mayroong black mass doon sa US ba 'yon? Really? This Friday? Oo. That's why Oo. there's this Yung coming sa Friday we will be having a Kansas ba 24-hour na vigil. Holy Oo, for hour. the reparation doon Oh, sa kasi kami ninakaw na mga hostya. kami sa merong college. 2:30 to 3:30 yung schedule namin eh. So we have to go to the shrine of Our Lady of Fatima. Dito sa may amin. Ito We worldwide repair. daw to. It is a Sa worldwide. US yun. Na Kansas ba yun? Ewan ko saang state yun. Ayun, parang satanism ba yan? Oo. Pero 'di ba meron ding nilabas si Pope Francis na ika-canonize ngayon to si Bartololongo, Blessed Bartololongo. Siya pala ay dating inordained na Satanist. Satanist. Naano ko na rin, na-share ko na yun kasi devoted din yan kay Saint Joseph. Lalo na yun sa Terror of Demons, sa mga litany. Sabi niya yung mga the sleep of Saint Joseph terrorizes the demon. The silence of Saint Joseph terrorizes the demon. Ayun, mga ganun yung mga litany niya eh. The purity of Saint Joseph. Ayan. Pero siya, rin siya kay nung Rosary, devoted daughter, parang ganun din siya. Devoted din siya sa Holy Rosary. Kaya, na siya eh. Kasi college kasi noon, very anti-Catholic, napunta siya sa mga occult practices, kaya naging Satanist. Pare mismo na Satanist eh. Biro mo, parang na rin yan, prodigal son, di ba? Na-convert, nabalik siya. Balik siya. Mas matindi pa sa prodigal son. He was given the grace, no? To see. Convert. Maiba ko, yung knock on wood, alam niyo ba kung saan galing yun? Knock on wood? Kay Victor Wood. Di ko alam. Hindi ka kung may sinasabi ka ganyan, pero sabi mo, knock on wood, tapos mga pamahiin na yun, di ba? Kasi sabi nila, yung paniniwala nila, yung sa wood, may tumitirang spirito na na-influence yung decision mo para maging tama. Pero nagre-relate ka sa evil spirit doon. Okay. Mga pagan, yan. Pagan practice. Pagan practice. Meron, oo. Di ba? Parang sasabi na knock on wood, tapos parang normal lang na. Pero yun ang you don't have to practice pala yan kasi something paganistic. Parang something demonic behind it. Yung mga iba kasi parang nila, expression nila, no? Mga oh my God, knock on wood, ganyan. Iba na pala. Lalagay pa po ba tayo sa sa keywords? Hibla na? Na po? Kukuhanin na natin yung Merciful Father? Hibla na. Si Kuis, may hibla na. May hibla ba na si Kuis? Ang hibla na nag-uugnay sa lahat ng pagbasa ay ang tema ng pagbabago at pagtanggap sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma.
tayo'y inaanyayahan na magmuni-muni sa ating mga buhay. Tanggapin Ang ang hibla mga na. pagkakamali Asan ang at hibla? muling bumalik sa Diyos. Ano yung responsorial, Sam? Ayan o, Ito po, magsumikap magsumikap Taste and tayong see tayo. that the Lord is kamtin good. ang Panginoong butihin. Kay buti mo, O Diyos, salamat sa biyaya ng pagpapatawad bilang ganti kami magpatawad din sa aming kapwa. Yun ba? Yun yun, magsumikap tayong kamtin ng Panginoong butihin. Ang salmong tugunan naman, yan nga yung salmong tugunan. Pero ang gospel acclamation is, babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sana yun? Nawala? Meron na po. Asan na yung hibla? Meron na? Pero sa English, di ba yung responsorial psalm is taste and see that the Lord is good? Tama ba yun? Yun na nga yun. Pag sumikap tayo kamtin, taste and see the goodness of the Lord. Ayun, butihin na. Tama, yan nga yung Tagalog niya, yung taste and see. Yung iba kasi ang ano sa Tagalog eh. Hmm. Kasi itong taste and see, parang may implication na meal, kinakain mo. Apo. Kaya nalalasahan mo. Kaya malalasahan. Oo. Oo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lahat meron mo patungkol sa pagkain eh. Kasi di ba yung pinasa natin na yung bago sila umalis ng during Passover, kumain sila. Tapos nung dumating na sila sa Promised Land, kumain na ulit sila. Pero hindi eat all you can. Hindi pa Fasting yata yun, uso na ng hindi pa usong buffet. Kasi nga, unleavened pa nga yung nila eh. Unleavened pa. So, May nagsulat na po ba? Kuy. Pwede ko i-dictate na lang? Sige po. Sa Nasaan panahon ng Kwaresma, pairalin natin ang pagpapatawad at paghilom ng mga nabalig o nalihis. Nabaling Pagpapatawad? Sa mga paghilom ng mga nabaling ng sa mabuting kaugnayan. Sa halimbawa ng anak, sorry po. sa panahon ng Kwaresma, pairalin natin ang paghilom sa panahon ng Kwaresma, pairalin natin ang pagpapatawad at paghilom ng mga nabaling sa mabuting kaugnayan. hindi na bale na putol. Humiwalay. Kaugnayan? Oo, mabuting kaugnayan. Period. Sa halimbawa ng anak, pagbalik tayo sa piling ng ama, at sa halimbawa ng ama, magkaroon din tayo ng awa at pagpapatawad. Magbalik tayo. Sorry po, mabagal ako mag-type eh. Sa halimbawa ng anak, magbalik tayo sa ama. Sa halimbawa ng anak, magbalik tayo sa piling ng ama. At sa halimbawa ng ama, magkaroon tayo ng awa at pagpapatawad.
Bali dalawa po ito. Pwedeng dalawa Hindi kasi. isang kwan lang yan. So, yung dalawang sentence. Okay. So, isang sentence na. Kasi parang dalawa na siyang hibla eh. Parang pwede na hibla yung second part. Kasi parang introduction yan per sentence eh. Yung panglawa, parang dinagdagan lang niya ng konti pang kwan. Meaning yung first na sentence. Nabaling mabuting ka. Wala na ito sa siguro. Nabaling mabuting kaugnayan. Nabaling oh. Nabaling ba broken ano? Ako. Mm. Mas maganda dyan na putol, hindi na balik. Kasi ang naputol, may Pwede. ugnay. Nabaling. May ugnayan na naghiwalay, naputol. Pero yung nabali lang. Pwede rin yan. Mas maganda yan at naputol. Meron na reflection question. Pero bakit sa panahon lang ng Kwaresma? Kasi nasa Kwaresma tayo eh. Siguro yung after kaugnayan, hindi na lang comma, semicolon na lang. Semicolon. Yan. Aba. Meron din si quiz, di ba? Ayan na po. Bilang ganti. Dinigin ko ang aming, panataw kabayan yan. I-recite ko na nga sana. Susundin ko ang pangako. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga Ayaw ng magulang. mga aking mga magulang. Tutuparin ko ang mga tuntunin na Na aking para lang. Pero dapat makita natin dyan yung pag-recognize ng kasalanan at pagsisisi. Makipagkasundo yan, bro. Hindi Ano lang po? makipagsundo, makipagkasundo. Ano po? Makipagkasundo. Ayun, lumabas na. At pagmamahal ng Diyos. Mataimtim to. Oo, oo. Na to, no? Na? Hindi nang. Oo na. Na. Sa pagmamahal ng Diyos. Diba? Through Him, in Him, with Him. Sa pagmamahal. The unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Pagmamahal ng Diyos ba? Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal
sa Pagmamahal ng Diyos. Tayo Baka- humingi ng taimtim siguro to. ha? Taimtim. Ayun, mas ano kay Tagalog, Bisaya ako eh. Okay Baka, lang po. di ba dapat tayo ay taimtim na humingi ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan Yun ang Pwede tama. rin. may pagkasundo sa pagmamahal ng Diyos. Hindi yung mataimtim na pagpapatawa, taimtim na paghingi ng Oo. Paghingi daw. Naging nang na to. Mm. Hey, ako okay na sa akin yung huli. Sino pa po? Meron pa po ba? Brother Tunying, ikaw meron ka? wala po. Tama po yan. Sinusundan Yung ko. bilang ganti parang mali yung word na ganti, ano? Parang in obedience, parang ganoon. Kami magpapatawad din namin kapwa. Sa pagsunod ng iyong halimbawa, siguro ganoon. Hindi bilang ganti, ano? Ewan ko lang kung Parang ano na lang po. Tawag dito. Pwede siyang gamitin kasi tawag dito. Parang metaphorically. Parang gano'n. kasi parang ganti associated sa revenge, eh. Revenge. Revenge, ganoon. Gagantihan kita, ganoon. Bakit sa I panatang will giant makabayan? you. Bakit sa Ha? panatang makabayan bilang ganti? Susundin ko ang payo ng mga magulang. Di ba? In Kasi- English, I will Par- giant you. I will giant. Higanti naman yun. Kasi kung yun, tao sa tao, ito parang Diyos sa tao, eh. Galing sa Lord ang Gusto mo, grace, eh. mo- So, paano mo gawin mo magagantihan lang ng din. Diyos? Hindi, wag nang ganti, sabihin mo na bilang pasasalamat. Mas appropriate pa yung pasasalamat. May salamat na po. Redundant na. Salamat sa Kasi- biyaya. Redundant na po. Ayun po. Hindi kumikubo si ano eh. Boys, anong masasabi mo sa commentary? Okay lang ba? Palitan ko? Ay, kakape pa. Wala eh. Anyways, meron na po ba napili? Kasi ako ang pipiliin ko itong huli. Ikaw pipili ka rin, brother Tonying. Opo, yeah. Okay, yung pangatlo nga, okay sa akin. Baka pwede niyong dagdagan kasi Laitare Joy, magpasalamat. Hindi okay na to. Okay na yun. Okay na po yan. Magpagkasundo at magpasalamat sa pagmamahal. Okay na yun kasi Letare! pagka kasi nakipagkasundo ka sa pagmamahal ng Diyos, meron ng joy doon. Diba? Kasi Kasama na pagmamahal yun. eh. Ano yung consequence na yun ng ng love. May kasama na. kung ilagay natin kuan, tayo ay time huminga ng pagpatawad sa ating mga kasalanan Merong at dapat dahil yan. dito At Meron naman yan eh. at, Di lang meron nakita. at makipagkasundo dahil sa pagmamahal ng Diyos. Pwede ba yan? O okay na yan? Okay na po yan. Masyado na tayo nagiging technical. Ako po sa akin, okay na po yan. Simple Okay. better. Opo. Kasi
Hindi lang naman tayo makikipagkasundo dahil sa pagmamahal ng Diyos, pero Technical talaga kami, may engineer kami ni Brother Hector, kaya, Brother kaya. Tonying, Well, mechanical yan. I can be technical too because I'm a cardiovascular technologist. Ayos. Di ba, Quiz? Si Quiz, Si Chris, If you're not- engineer din yan. If you are not technical Ewan ko enough, lang. the bridge might fall. Para yung yan yung nangyaring bumagsak na. Oh. Ay, nako. Saan ba yun? Nang, Sabra ba yun? Meron Sabra? na pala. Oh. May yugot na pala eh. may yugot. Kompleto na. Sa ating Sorry po, pagbabalik Tito. loob sa Diyos. Nag-ayos ng gamit. Ay, pauwi yata kasi siya, kaya nag-ayos siya ng gamit. Okay lang po, boys. Baka meron ka dyan hamon. Wala siyang trabaho bukas. Ay, ang hamon dito, magkumpisal at makipagkasundo. Reconciliation. Di ba? Makipagkasundo. Sacrament of reconciliation. Ayun. Sa Diyos at kapwa. Holy hour, reparation sa mga sacrilege. Paano mangyayari yan? Okay. Ano yan? Magkumpisal. Wag maging judgmental. Dapat pakicelebrate din sa mga Yun. nag-convert. Or yung paano nga sasabihin yun? Ang hirap mag-Tagalog eh. Pero Tagalog makisaya. ako. Ano ba? Makisaya. Makisaya o makicelebrate? Ano ba? Dagdagan po, bisita iglesia. Makipagsaya. Yung mga pilgrim site, Ako po, Jubilee site. kami po, Jubilee site dito sa Rizal. Naka-apat na kami. wow, buti po sila. Hindi kayo nag-iimbita. Yung huling bisita kami dalawa ni Brother Brother Sunny. Oh. Dito lang naman sa May Marikina at saka masakyan San dyan, Mateo. mga carpool. Malapit Pwede lang maki-join. Kami po ang gagawin na lang namin since baka hindi rin kami makapagbisita iglesia. May inorganize yung parish namin ng churches sa north. Pupuntahan parang 7 pilgrim churches Sa North? sa north. Opo. Hindi ko lang alam kung alin-alin mga Saan bandang North? Baguio? I don't think so. I don't think makakarating kami ng Baguio. North Fairview lang siguro. Wish ko lang. Ano lang po yun eh. One day yan lang eh. One day One day activity. one day activity. Baka Usually North yun, Central lang yan. Usually yun, magmamass before aalis and then, yun. I don't know kung ngayon lang ako kasi sasama eh. Nagano na si Gemma kasi sabi niya, total hindi naman tayo di ba kasigurado makapagbisita iglesia. Why not join? Although, magastos, pero okay na. Ganun nun talaga. Walang fun pag hindi gumastos talaga. Yun na nga eh. Magastos ang fun eh. Kasama talaga. Oo. But it's not actually fun kasi kung tutusin mo, dahil biyahe ka and then ang mangyayari naman dyan, usually, papasok ka doon sa simbahan and then, I don't know if there's a prescribed prayer na gagawin or your personal prayer na. And then, after jumping off the bus, you'll be getting again in the bus. And the wheels on the bus goes round and round. To the next stop. Ano nga ito? Magkumpisal, makibahagi sa mga mga gawain. Pilgrimage. Gawain sa buong season. Quaresma? Opo. Buong, ano bang season sa Tagalog? Buong Quaresma na nga na. Sa buong panahon siguro ng Quaresma. Buong panahon. Tama kayo. Ang galing nyo talaga parang hindi kayo talagang Filipino teacher po ba kayo? Engineer nga. Oo nga eh. Engineer na nga eh.
Filipino teacher pa. Hindi ba pilgrim ano tayo ngayon? Pilgrims Pilgrim of of Hope. Hope. Pilgrim of Hope. Pilgrims. Jubilee year tayo ngayon. Kaya meron tayong pilgrimage. Hmm. So hindi lang dahil sa Kwaresma. 1 year yung Ah. pilgrimage. One Oh. year po yun. 1 year yun. Na Oo. magbisita ng Ang- 14 ang- churches. Sa amin, Ang ano sa lang amin po 14 dito, churches. kaya po nilagay kasi dahil marami mga gawain sa buong panahon ng Kwaresma, itong season of Lent. So makibahagi tayo doon. Not necessarily naman na sa Kwaresma lang, tama kayo doon. Pero kasi we are in the season of Lent po. Pwede rin kayo Ah, sumali sa 33 days consecration to Pwede Divine rin. Mercy. Hmm. Mercy yan kay Merciful Love ni ano naman yan, Saint Teresa of Lisieux. Although Divine Mercy yan, do it yourself Hmm. kay Divine Mercy. Ano yun, 33 days. bro? May registration or ano siya? May registration yun doon sa mga MIC. Alam mo yung Ah. MIC, Marian, Mhm. kay Father James Cervantes ba yun, ng MIC? Ah. Sila kasi nung distribute ng libro Okay. yung mga consecration books. Kaya, okay din. Yung linggayan, si Socrates Villegas, siya ng consecration doon Meron din. sa simbahan nila, sa linggayan ng Divine Mercy Talaga? consecration. Hmm. Pinapakita niya Sinare ko yung- doon sa profile ko. Sinare ko. Opo. Pinapakita ni Kuis yung bukas yung kanyang attendance. Installation ni Bishop sa Tarlac. Pilgrim, ba yan? Pilgrim Church. Pilgrim Church daw ba, Kuis? May nadagdag pa po ba tayo? May pagkasundo sa Diyos at dapat magkumpisal makibahagi sa mga gawain sa buong panahon ng gawain. Gawain, it pertains to, siyempre, kailangan mag-fasting tayo ng abstinence, kung may holy hour na dapat gawin, kung may mga pilgrimages na dapat Friday, gawin. Ano na siya, fasting. general na lang, di ba? O gusto nyo bang specific natin? What do you prefer? Ano naman po ako? Flexible naman po. Ano to? Ito and then Anong mangumpisal tapos idagdag yung magkawang gawa. pwede rin. Works of Kasi charity. ano yung almsgiving nga at saka prayer, Corporal. di ba? Kasi nilagay dito kapwa Oo. Maki, ano po yung sabi nyo? Maki, Kasi magkumpisal tapos magkawang gawa. Kawang gawa. Tapos makibahagi sa gawain sa buong panahon ng Kwaresma. kawang gawa. Kawang gawa. Lagyan na rin natin manalangin. Kasi yun ang part, di ba 3 yun? Yes. Manalangin at makibahagi. Ang kapagkasundo sa Diyos at kapwa, magkumpisal, magkawang gawa, manalangin at Okay na yan. makibahagi sa mga gawain. Ang dami na, no? Okay na po tayo? Okay na yun. Sure ka na. Bahala ka na, Brother Jerome. Ayun. Okay. Tara! Kuis! It's time, Kuis! Uy. Kuis! Kuis, where are you? Yun! Si brother. Ang ganda ng June. gupit mo Buti ka pa, may buhok ka pa. Ako wala na. O si brother Tony, ang kapal pa ng buhok. Oo nga Hindi mo lang ako biniyayaan yan ng konti. May bigote pa. Okay, 1, 2, and 3. Isa pa, sandali lang po. Ating lamang po siyang ilalagay sa ating... With feelings? Teka, sandali with feelings with feelings. Baka mamaya makalimutan nyo. Okay. Now, this time with feelings. Ay! Sobrang feeling. Nahihiya pa si brother. Kuis. Tingnan ko nga. Okay. Yung patay niya si Brother Kuis. Bakit?
O, sakto, alas 10, may pasok pa. Mga May pasok pa bukas. Okay, close it. Closing prayer. Sino magko-close it? Brother Rector. Sige, okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat at sinamahan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa aming liturgical Bible study ngayong gabi. Tunay maraming salamat at nandiyan ka palagi sa lahat ng yugto ng aming buhay, lalong-lalo na sa panahon na nakakaranas kami ng mga pagsubok at kagipitan. Panginoon, gawin mo kaming laging tapat at nakakapit sa iyo, ika nga ng mga astig. Gawin mo kaming laging nagmamahal at sumusunod sa kalooban mo. Patibayin mo ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo, O Diyos, sa lahat ng yugto ng aming buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng maayos na pagtulog ngayong gabi upang muli kaming handang gampanan ang lahat ng nais mong ipagawa sa aming paggising. Ang lahat nito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Parang ng unang-una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Sa Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sama po sa prayer si Brother Bush, Brother Tom, and see you all Brother, sa ating General Assembly on the 29th. Brother Saints din. Oh, si Brother Saints din po. Oh, See you po sa Merced. Same time, same place. And please Kailan? be present. 29, Saturday. Saturday po, Saturday. Oh. Saturday.